I like his style. His style ni Trump medyo bugoy kasi. Dapat mas magsalita medyo doesn't really care if he pronounces his grammar or whatever, or his diction or his ideology. He's an all-American boy, and let's give it to him na ganun ang pagkatao niya. But we're friends. Hindi ko pa lang na I'm sure that yung linya na ngayon I cannot get through, but he knows that I was for him. So In my pronouncements dito sa Pilipinas, I was really saying that Trump ako. So what will be the implications of the new U.S. president? Well, boss. I hope that ang una-una actually, what is really very significant is that I hope there would be a sort of a new relationship or modus vivendi, whatever kind, between China and America. Kasi si Trump is not an ideologue. He's more of a businessman. Negosyo kay Trump, hindi yung ideology. I mean, he does not really care about communism, about whatever. Of course, yung mga diktador, pati yung terrorism, talagang ayaw natin yan. But it is universal. It's not only America who hates it, but tayo, because we have been a victim of so many terrorist activities in the past. Yun ang but there will be a new relationship between the Western and itong mga lugar na tinatawag natin historically komunista. Mr. President, Socialist republics, I would say. Mr. President, in case si Trump imbitahin ka papuntahin ng US, is that the time na pupunta ka na? Alam mo, sa totoo lang, even magsakay ng eroplano, Davao, Manila, Davao, hindi ko na kaya. In case si Trump pupunta ng Pilipinas tapos may tinatawag na side trip para just to meet you. Well, I'd be happy to shake his hand and say, congratulations, Mr. President. You make it big and you deserve it. Kung may hilingin ka for the Filipino people kay Trump, ano kaya yung pwede mong hingin para sa mga Pilipino ngayon? Equal treatment sa lahat. Not only for us, but equality for all. Not just the Philippines, but of course we have a special relationship with America because of our historical ties. Okay. Noon dito, early on in the 1800 or was it started in the late 70s, tapos 1800. Pumunta sila dito. And the only sour note there was that they came to conquer us. But that's water under the bridge. Hindi na kailangan itik-tik na natin yan. Kalimutan na natin. So, it's just like the crucifixion of Jesus Christ. Tapos na yan. Yung mga EDCA side na mga military bases dito, pwede ba yan magbago sa panahon ni Trump ngayon? Pwede ba niyang i-retract yan, i-recall yung mga... I would not force the issue with Trump. Kung ako, pagkasa ako na, sabihin mo lang,
of course, there's a lessening of hatred around the world. I hope that the time will come na hindi na kailangan natin to side with China, to side with the Western world, to side with the communist bloc, because as nakikita ko, as we progress into the future, and for the sake of our children, Okay. mawala na sana yung alitan ng ganito. I really hope, not only hope, I pray, na the next generation, pati yung mga apo natin, would live a very extraordinary, peaceful existence in this planet. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na hindi mo daw sinipot ang hearing. Inimbitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila galitan doon man ako? Yung Sa Congress. Sa Quadcom. Sa Not Quadcom. sa Senate. House of the Representative. Hindi sa Senate, sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inimbitahan ka daw pero Attorney Delgra. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at saka yung si Dan Fernandez at saka si Ray. Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakunting ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi kaniha lang sa Sino? Paduano. yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? yung taga saan yan. Kasi yung actor na yan, si Dan Nagpakulong sa lahat Fernandez, ng mga Abante, saka resource Paduano. person. Yan yun ang nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that shit. Bihin mo sa kanila. Totoo bang may impartiality na kita mo ngayon, Mayor? Wala man siguro, but alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa na binigay. What was his reply? Kasi nalagay sa na according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado pwede nilang kukunin kung gusto nila na imbitahan Ano na ka. sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa dito na sa ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception natin. Sabihin mo, ikaw sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Lo nila. Ibang issue. Pwede daw magbigay ang Senate ng transcript ng statement Yes, statement sa mo sa ICC. Senate hearing. They will do that. Well, it's up to them. I mean, are you posing a question or are you informing me? Yeah. We're informing you that they are Giving all the giving all transcript. the, they will give the transcript out to ICC. It's a possibility. Well, go ahead. Be my guest. Mr. President, Yes. if in case the Quadcom, Hindi na ako presidente. Rudy Duterte. Mayor, Rodrigo Duterte, if in Oh, yeah. case the Quadcom will invite you, bigyan ka nilang ng pamasahe, are you still willing to? You said. Quadcom.
You're saying Quadcom? What about Quadcom? Kasi sabi mo, mahirapan ka na magpunta doon sa Manila. Sila na yung bababa dito at para lang mapasama ka sa Well, investigation. not in the strictest sense actually, but I'm getting old. Every day, I'm aging. Hindi na ako kasing yung stamina ko. At saka yung eroplano kasi, I said, I was once a pilot. Yung taas, kita mo yung mga piloto, pati yung mga flight stewardess, the age almost 5 or 7 years ahead of us. Dahil yan sa taas. At sa mga umiibig ka Inday karon, ang pagyapon mo man. Gideon muna. I want to go back to Trump's victory Yeah. Doon. Okay. and the resulting consequence. You said that would lead to the normalization of the relationship between the United States and China. China. But part of this would be peace in the region. Among the reason why there is an irritant between China and the US is because of the presence of 9 military bases in the Philippines. So how can now the US and China be at ease with each other when there are 9 military bases here Pointing facing against China? China. Nandoon pa yan sa Zambales, nandoon yung mga, you know, malayo pa kasi ang, but it would be good as any other time for the Philippines to ponder na it is not to the best of our interest as it was then, as it is now. Sabi na noon ng mga, sabi nila mga activista, leftists, but they were not. They were just Filipinos. Pati ako, bakit ako why would I host a military base of a foreign country? Lalo na yung Amerika na pumunta sila dito 1800. They treated us like a vassal state and subjugated us to the rule for so many years. It's about time that maybe the next president or ito ngayon, if I may suggest, tanggalin na yung bases because actually wala namang manalo dito even how far or how near you are to the shores of China or in the boundaries of America. Pag magkagera, wala naman talagang maiwan dito. Pag bitawan niya ang ICBM ng Amerika pati China, well, of course, it could, hindi naman destruction. Latin America is malayo. But it would result in a barren earth. Mayor, Pag putok yung nuclear warheads na yan, bombs, it would result in a barren earth. nanalo ang Trump, si Donald Trump because of ayaw niya ng gera. And the previous, the Biden administration is doing that. Halos lahat ng mga bansa gusto niyang susuportahan ng gera like Ukraine, Israel, and of course in the Philippines right now. Alam mo Philippines and kasi, China. So ano ang mo niyan, Mayor? Kung if ever Trump will the next, parang ma-change ba ang policy in that? alam mo ito si Biden, politiko ito. And maybe really an ideologue of yung political thinking niya.
ito si Trump, negosyante. Gusto niya, kaibigan tayo. Parang inject to si Trump eh. Tayo, kaibigan lang, walang away para tayo yaman lahat. Anak natin, ligaya, happy-happy lang sila hanggang kamatayan. Eh, itong mga... Alam mo kasi ganito. Buhaan man ako pagka-presidente. Pero kailangan niya military, ilagay mo sa pwesto. Diyan ka lang. Military ka, diyan ka lang. Ako ang commander-in-chief mo. If you are not asked, shut up. Ako ang sunod. Ako yung commander-in-chief mo. Because I was elected by the people as president. Na itong mga sa Amerika, kung makinig ka dyan sa mga general na because ang Amerika is really, pag tinitignan mong mabuti, ang Amerika is a militaristic country. Sheer power yan sa kanila eh. Militaristic talaga ang Amerika. Bis kung nasaan, nandoon ang bases nila. What's the point? Eh, yung Communist China, ang ilagay lang, pinakalagay lang nila dito, yung consul nila dito sa Davao. Pero hay ka, Amerikano, naghahanap talaga ng gulo. Because nasa utak pa nila yung ngayon that they are a superpower. In the sense that they can destroy the world, yes. But if it's a superpower that can promote peace throughout the world, Amerika, puro away lang. China. Ang China na hindi naghingi pa si isang boarding house dito para sa kanilang Military. May mayor ang si Donald Trump, isa sa mga nagiging supporters niya is Elon Musk, which is #1 billionaire sa buong mundo. And alam mo ba na si Elon Musk, mayor, nag-invest na ng Pilipinas? Well, yan nga eh. Ito si Trump, pati ito si Elon Musk. Yes po. Magkaintindihan yan sila. Because Kaya sa utak nila, kung paano yayaman lahat, ayaw ng away. Ang problema nitong mga, lalo na, hindi naman, pardon my language. Pero itong mga may tendency na military, police. Kung ganun ang utak mo, talagang walang mangyari sa buhay ng bayan mo. Malaman mo talaga, yung police pati military, diyan kayo. Huwag kayong gumalaw dyan hanggang hindi ko kayo tinatawagan. Do not make your own decision. You do not decide for us in this country kasi hindi kayo elected ng tao. This is a democracy. Now, if you are in the authoritarian regime, ibang istorya yan. But that's what makes the world complicated. Tayong democracy, talagang ang tutok natin yung leader na pinili ng tao. Kagaya ko dito sa Davao. Pag sinabi kong ganito, kasi ako yung pinili ng tao. Kung gusto mo na, mag-mayor ka muna. O mag-presidente ka muna. Para kung gusto mo sunod. Hindi, wala. Ang pulis pati military dapat sumunod dyan sa presidente. Itong pulis pati military nag-assign dito sa syudad, sumunod kayo ng mayor. Kasi yung may authority, kayo pang-away lang kayo. You are called to maintain peace and order. Police. Military if there is trouble. Who governs? Is the mayor. Why? Because he was elected by the people to govern. Hindi kayo. Correct. Huwag mo palakihin yung ulo mo na
basta ikaw, may baril ka, military ka, shit. Pulis ka na. Kaya ayaw ko yung dito sa Davao nung na mayor na ako. Talagang istrikto ako dyan sa itong mga pulis na ito. Putang ina. Barilin ko pag... Speaking of police mayor, Oh, kaya may mga pulis sa tabi, oh, tahimik. May namatay pero ka. sabi ni Marbil, narinig niyo sabi ni Marbil? Sabi ni Marbil, sa hindi daw lahat ng nagda-drugs ay adik. He was justifying ng iba naman is good, parang because of economy, para maging productive, kaya gaya ng Hindi. mga driver, Sabihin mo ito kay Marvin. para di katulog. Ano bang addict ang gusto niyang sabihin? Addict sa droga, Adik sa lahat. Drugs. addict sa babae. Uy, adik sa laki. First time ko lang Actually, totoo. Anyway, correct yan eh. Pero ako, for the life of me, lahat man ang kakaguhan, dinaanan ko sa, kilala ninyo ako, maliit pa ako, lumaki ako dito. Alam ninyo yan. Pero, yung droga na yan, alam mo kung bakit. Nag-umpisa yan sa college pa kami. Alam mo, nakikita ko yung mga classmate ko. Pero itong mga judges na ngayon, ha? And would you believe it, yung iba naging justice ng Court of Appeals. Marami akong classmate. Sa eskwelahan ko, marami akong yung halos mga best grad ko sa fraternity. Nung college of law kami, nag-hit-hit yung mga gago. AB kami. Tapos, sa isang apartment ng taga Davao, patay na ngayon, doon kami nag-standby kasi may-ari sila ng 4 na 4-door apartment. Joel Babista. Yeah. Joel Babista, brad ko yun eh. Yeah. Pagpunta kami sa bahay nila, na may-ari man sila ng apartment, yung kanyang apartment, malaki kasi siya may-ari na. Pag-hit-hit yung mga brad ko, pati siya. Sige, tapos nagtatawanan sila sa sarili nila. Wala namang natatawa. Wala namang katawanan. Sabi ko, itong mga buang na ito, ano makain ito? Di, sila tawa, basta sige. Sabi ko, no, AB pa kami. AB pa. Hanggang nag-college of law kami sa San Beda. Noon, sige, hit. Kaya yung grado nila, bakit? Pumasa kami lahat. Alam mo, 16 lang kaming naiwan eh. We started sa 3 sections. Siguro baka sa katudruga rin ng mga gago. We ended up only 1 section. Mga 16 lang kami sa klase. Bright kami. O sa bakit, pumasa kami lahat. Tatlong pumasok sa top 10. Okay. Kami hindi masyado, ako, sa Ligarda, hindi ako nagdudruga. Diyan sa Ligarda, may bridge diyan. Sentro Escolar, San Beda. O, mag-aral kami doon sa library, magtinginan kami. So, si Joel, patay na. Si mga brad ko, ayaw ko ng mga justices na ngayon eh. Pagtinginan lang kami, magsalubong yung mata namin, nagsabi, sabi, ano? Akala mo nag-aaway, yung pala ano? Punta na tayo doon sa Ligarda. Yeah. So, nahinto yung putang ina, gago talaga. Mga huwis na yung buang yun. Punta na kami doon sa kanto ng Ligarda, sige na inom. Kaya, pagpasok sa klase, lango na lahat.
Nahalata ng professor namin, mga bata yung professor namin sa San Beda, first and second, mga taga San Beda rin na mga top notch sila. Yung third and fourth year, yun na yung matatanda. Kaya alam nila na nakainom na kami kasi sila rin siguro mga ulol. Ganun ang ginawa nila nung nauna sa amin. Kaya dating sa Castro, pagka yung pag-umpisa 4:30 to 5:30. Yung 5:30 to 6, hanggang ano yun? Yung langaw nagalimutan yung mga doon sa bunganga. Pero ang sa ka Rodrigo, Mabait lang talaga ang pare. pero ang sa ka Rodrigo, patay mali lang. Oo. Mabait akong... Mayor, let's go back to the question of Sir JL, yung kay Trump. Do you think the US President si Trump pupunta ng China or vice versa? And how would you put into the picture now after the election? Maging maganda na ba ang relasyon ng China and you'll be happy with the Chinese president? Maging happy kaya si Alam mo sabi ko hindi ideologue si Trump negosyante. Hindi kagaya ng, ang pinakadelikado kasi ang retired general tapos maging presidente. Eisenhower, gano'n po. Delikado ang... Hindi ko man sinasabi na huwag tayong mag-elect dito ng... Meron mga mababait na military pero delikado talaga yung hindi I'm not trying to belittle their pero yung mindset nila galing military academy dito sa atin PMA tapos ma-assign gera dito gera doon warsyak walang masyadong I don't know but pero sa lahat naman ng mga ex-military naging mga leaders natin pero maswerte tayo because the greatest influence kasi ng tao dito sa atin alam mo ano yung una yung Diyos pati edukasyon at karamihan sa atin ako from Ateneo na-expelled ako ng Ateneo so pumunta ako ng UM muna kasi yan ang pinakamalapit. In-expel pa rin ako ng principal. Kaya hinatid. Napunta ako ng Digos. Doon ako sa Holy Cross of Digos. Brothers of the Sacred Heart. Pero paski yung molding of character. Malaki ang influensya ng religion. Sa atin talaga may mga tayo kasi na kami mga leader gusto namin ng patayan but there is always a boundary. There is always a boundary what is moral o immoral or right or wrong. Kagaya ko stricto ako sabihin mo patayan marami talaga ako pinatayan na kriminal. Pero hanggang dyan lang. Pero sabihin mo, nagpatay ako ng kriminal na babae, hindi ko kaya. Nagpatay ako ng teenager na kriminal, hindi ko kaya. So, pinapatay ko. Yung matatanda, alam mo bakit? Naawa na ako sa kanila, sungkod na rin. Gusto ko tiwasan na lang para to end their life of misery. Mayor, ano ang aabangan ng mga taga Davao sa muling pagbalik ni Rodi Duterte? Ang pagbabalik. Wala na ako. Count me out. I am retired. As mayor, As mayor, ang pagbabalik, ano ang aabangan? Hindi na ako babalik. Wala na akong balikan. Bigay ko na sa next generation. Kanila ng panahon to nila Pulong, nila Inday. Hindi na ako makialam sa panahon na ito. Hindi ko na panahon. It's no longer my time. Sabi nga noon, there is always a time, Ecclesiastes 3.
a time for everything. Mayor, but you are running A right now. time to be young and a time to be old, a time to be active and a time to retire. I am retired. I am just waiting for my kamatayan ko. Ayos, oy. Para gusto ko, itabi na lang ako doon sa nanay pati tatay ko dyan sa cemetery kasi mainggit ako sa kanila. Paghinga na sila eh. Hindi pa, because you run for mayor. Ay, hindi na, wala na. Ayaw na. Whatever the political fortunes of my children, kanilang Ibig sabihin, tumakbo ka man ngayon na mayor. ayaw ko na. Kasi, huwag mo akong pilitin. Pag naubos na patay ko yung mga holdapper, kayo nga mga municipal na hanapin ko. May magiging masaya dyan sa Mayor, sa pahayag mo ngayon. Oh, na ayaw mo na. Ayaw ko na talaga. Whoever, alam mo, leave it to God. Hindi kailangan Duterte ang mayor. It could not be that way. Kasi ang buhay palad-palad. Kung nasa palad nila, Indayan, ni Pulong, if they stay there forever or just for one election and re-election, nasa palad na yan. But ako, tapos na ako, ibigay ko na naman sa iba. Wala na akong mahingi sa Diyos. We came here in 1950. Migrants lang kami dito. Talagang mahirap kami. Kasi alam mo bakit? Alam mo ang sikreto ng immigrant story sa Davao. And in Mindanao. Kung mayaman ka sa Luzon at may coconut plantation ka sa Visayas o yung makuprasan ka doon, you would not have ventured to a new